Jesus illustrates one of the most compelling stories that reveals love and action concepts in the Bible. Una, usa ka priest, ang ikaduha, usa ka Levite, going from Jerusalem to Jericho. Ilang natagbuan usa ka tawo nga kamatyonon naghigda sa karsada. Both just finished their religious duties. Apan bisan usa kanila, wala nila mapakita sa maong tawo nga nagkinahanglan sa ilang tabang ug untag gugma sa Dios nga ilang gialagaran. And so they each kept walking. Finally, usa ka Samaritan, usa ka pagano, naluoy sa maong tawo, iyang gibandage ang samad ug iyang gibayran ang innkeeper ug mi promise nga iyang bayran usab kung adunay kinahanglan nun ang maong tawo samtang siya nagpaayo sa iyang kahimtang. Jesus painted a picture of love in action. We are called to love even in potentially dangerous or unpleasant circumstances. Even love those who we don't like. This week we will see what Apostle James has to say about this crucial truth. I'm Brother Sunny Poliescas. Friends, welcome to our weekly program, the Lesson Preview Adult Sabbath School Quarterly. Together with me here in our studio, our regular co-hosts, Brother Dan Ortiz and Brother Jed Uy. Welcome. Sa pagpadayon sa atong programa, amo mong giimbitar sa pagkanta sa I Am Thine, O Lord, as Brother Jed will pray for us. I am thine, O Lord. Ready, sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Magampota? Among balan nga Diyos, nakasimong ginirayan sa langit. Dako kay imong kalipay o pagpasalamat sa pagpreserbar sa among kinabuhi antod ning takna. Amen. Ani anasad kami Ginoo, maghimo na sad pagtuon sa imong pulong, sa imong leksyon. Hinaot mo ta Ginoong Dios nga imong dihugan among kasing-kasing una na ikaw giya ka namo sa matag adlaw nga mga leksyon nga among pagatunan karon. Among gidapit imong balang espiritu nga mo'y magapatiliwala ka namo ingon man panalangin ang mga naminaw o ang mga televiewers nga nagsubaybay sa among programa. Hinaot mo ta Ginoong Dios nga imong protektahan among mga minalas kinabuhi o hinaot mo ta nga imong gugma mo magpabilin dinhi sa mga kasing-kasing.
Pasalawa kami, di kami napakyas kanimo. Sa ngalan ni Jesus, among pirsa nga manuluwas. Amen. 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 Today, our study focuses on the 5th lesson entitled Love and the Law. Our memory text is found in James 2, verse 13. For judgment will be merciless to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Pagkanindot. Indot siya, no? Mercy triumphs over judgment. Mas mulabaw ang Kaluoy. kaluoy. Kaysa paghukom. Yes. Well, ang ato ang lesson karon, Kuya Dan and Kuya Jed, the opening page, no? It talks about the story of the Good Samaritan. In response to a question by a lawyer about eternal life. Actually, si Jesus, ni-respond sa ani sa lawyer, no? Mo nang iyang gisulti or iyang gisaysay ang story about the Good Samaritan. Rather than tell the lawyer, try harder or Pagbinutan pa. do more, pagbinutan pa. Jesus painted a picture love in action instead. No? Sa imo ha, Kuya Dan and Kuya Jed, unsa may ka-relevant ang story about the Good Samaritan sa ato ang discussion this week? Kaning story sa Good Samaritan, if we connect this sa katungkang James, it shows kana ganing gitawag og unconditional love. Okay. Okay? When you say unconditional love, di ba, Brother Chan, ka naman ang regardless of what race, regardless of What you are. who you are, kinsa man imong status sa kinabuhi, madato man ka, mapobre. But if you have that kind of love, That's right. if you're motivated by the kind of love, mutabang ka gyud. That's right. Now, let's go to our Sunday lesson entitled The Man in Gold. Let's read James chapter 2, Okay. verses 1 to 4. Akong basahon? Okay, ikaw. Okay, sige. Ingon diri, my brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but you say to the poor man, "You stand there," or "Sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Mangutana ko, Kuya Dan and Kuya Jed, what is James telling us in these verses? Now, if magka-describe ko ang James 2:1 and 4, actually it is a description, no? Nasa i-describe niya, it is about the rich and the poor, or the wealthy, the fortunate, and the less fortunate. No? Nya sa nagbasa ka na depict ang picture nga ang mga rich people gitagaan siya mas may pagtagad, no? Favor na Mas nindot ang pagtagad ba, no? Mas favored kay niya ang mga bay lingkod, no? So nakoy gihimo nga murag medyo comparison, no? So naay discrimination between the rich and the poor, no? Ang rich, well dressed, no? They are important. They are deemed important sa mga tao. People are very polite to them, sa mga rich people, and receives a very comfortable seat. No? Correct. Ang mga poor, no, in town, needy, no, kagidlay lang siguro, poorly dressed, not that important, people are not polite, no, they are very rude. Diha lang ka. Ayo paglabot-labot din, wala na siguro paminaw, no? Or na pagasulti. May boundary. Nya ang nakapait kay
wala kayo mutagad. Ang nakabati pag yun, ani nga picture, kay kini atong isgutan kining discrimination between rich and poor, naa ni nahitabo sa sulod sa iglesia. Oh, I see. Naa sulod sa simbahan. So, makaingunta nga, murag, it's a very frustrating picture ba? Nga kita, mga brothers and sisters sa usa ka simbahan, naa ang discrimination. So James is addressing an issue nga giatubang silang church ng panahon na. Okay. Kana. Nga, uy, kamo, nga nung gining-ani man yun yung mga less fortunate. Probably to ni sa hatak gani sa Greco-Roman influence nga Okay. Kana. kung dato ka, you deserve the respect, you deserve the honor, you deserve the favor. Kung pobre ka, wala gyud kay imo. Nga sa ilang panahon na ba gyud. sa una, ang imong posisyon, importante kayo. Correct. Importante gyud kayo. O rich ka, then tanang pagtagad, tanang mga favor matod pa nimo Sir Dan, naa tanan nila. Now once, for example, ako rich man ko. Musuod ko sa simbahan. Ining sunod ko sa simbahan, mag-expect ko nga mulamanon ako. Mo-expect ko nga tagaan ko minute na siya. Mo-expect ko nga nato sa tubangan. If dili gini sa ma-meet na ng mga expectations, gubot ang simbahan. Gubot ang publiko. Muna ilahang pamatasan sa una. Dapat ang mga rich mga people tagaan gyud saktong pagtagad kaysa mga poor. Which is mo na gibadlong ni James Okay. nga dili unta nato nga sundon. Sakto. Kung imo ni bitaron, Nakay kadugang, no? Basin, makiyon ang mga televiewers nga, basin, ang kinakong pagkadato, parang sala siguro ni, or lagi. kani siguro akong pagka-publish sala ni. No, Murag strike to na ra ba ni? Dato gipagigo ni James. walay, dili sala ang pagkadato o ang pagkapobre. Okay. Ang importante diha nga point, giunsa na to pag-treat ang atong isigaingon. Madato ka man, or mapobre. Muna siya importante nga gi-stress ni James. Okay. So man diri sa atong lesson sa Yes, Kuya Dan. last nga part nga, it is not sin to be poor or rich, but one barometer of our Christian experience is how we treat people who are different from us in age, wealth, education, even in religious convictions, and ako ikadungag ni special needs. Like atibutang na Down syndrome. Sakto, no? Na, Okay. sometimes dili biyata mo tagaran ng mga tawanan eh. Murag, lang sa man eh, murag mahadlok ta ba niya na murag day, murag nanay barrier hinoon. Hadlok ta mo laman, no? Probably because of kanang lack of education pod ba mo nang ang uban makita na Down syndrome. Hala, ipalayo ang anak kay basing matakdan. Dili ra ba na So, makatakot? muna nakabati. Kaya ano, we tend to give more respect sa mga tao nga mga dato, mga prominent, mga sikat. Atong gi terminon og sikat, no? Kaysa mga tao nga dili atong mga pobre, mga less, di kita mo hatag ka ng mo respeto ta pero dili kayo ba? Dili kayo. So sa to pa, Kuya Dan and Kuya Jed, kung unsa ang nahitabo sa panahon ni James, relevant gihapon dahil ni sa ato ang panahon. Naagyapon karon. And Kaning that's iyang gi-discuss diri sa James 2, 1-4, masulti ba nimo, Kuya Dan, nga maski sa ato ang panahon karon na ang nahitabo gihapon ni sa sud sa ato ang iglesia? It is remarkable to me ba kay kani dugan na binang gisulat ang Bible. Pero makita nimo nga principles applicable gyapon siya hangtod karon. Kay kung imong tan-awon bisan pa sa other aspect like at school. A teacher can show favoritism to his students. In the family, pwede gyapon nga ang usa ka ginikanan naay pinalabi nga anak baron. And kay ba naman kita nga ang pag show of favoritism, di ba? Bati gyud resulta. Bati Just like what happened kang Joseph nga mas sa Bible ba? Nga gipalabi siya.
and even in the workplace. Sakto gyud. Sakto kayo. So I have a question for both of you, mga kuya nako. Kuyang sad ka. Yeah. How can we recognize this problem in ourselves? No? Yan. And how we can deal with it? Unsaon na to, meaning unsaon na to pag-recognize, especially no sa ato ang mga brothers and sisters. Unsaon na to pag-recognize, Kuya Dan and Kuya Jed, nga naa na di ay taan ning problema. Kana bang usahan mo tenta og hatag og more ato sa inyong giingon nga more respect and pagtagad sa katong atong gidim nga mas higher nato more than atong mga less atong mga brothers and sisters. Now, So saon. Yeah. ang pinaka the best no nga nindot na question no nga how can we learn no? Unsa man to pagkibaw nga nana ditana? No? Let us reflect no sa batasan nga gipakita ni Jesus Christ dinhi sa yuta pa siya. Okay. If you have your Bibles with you, kindly open it to Mark 2:16. Okay. Mark 2:16. And when the scribes and Pharisees saw him eating, kining saw him si Jesus Christ ni, eating with the tax collectors and sinners, they said to his disciples, how is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners? Iman ka na? So, that is supposed to be our behavior as Christians. No? Amen. Amen, no? Paghibaw na to nga mismo si Jesus Christ, nakighugoy-hugoy sa mga giila na to nga Sinalikway kuno sa syudad. Sa syudad, dapat di ay kita mo kagihalubilo sa tanila. Dapat kita makig-share po ta sa tong panalangin nila. Dili lang i-constrain na to sa tong kagalingon. So, by just pondering, reading the life of Jesus, diha na to ka-learn sa tong self nga hastila na wa man kuani. Wa man kuani nga batasan oy. Diha na ta maka-reflect og maka-learn nga dapat inani day ko. So it's all about Jesus gid gyapon. Studying how he lived, studying how he treats the people. And from there maka-learn ta unsay dapat ibuhaton nato. Sakto no? So meaning kung kita adunay constant or regular nga pagtuon and ang atoang relasyon sa Ginoo on a daily basis, you are saying makabauta kung aduna ta ani nga mga problema sa atong mga kagalingon. Kay ako na nahibong manggug ko, Kuya Dan o Kuya Jed, nga as if while I'm studying particularly James chapter 2, especially no kaning atong gibasa, it seems that kaning problema prevalent kayo ni James. So si James dili siya mahimutang iyag yung isulti, iyag yung isuwat ni kay gusto gyud naagay siya gusto nga ma-put stop ani nga practice. Siguro kanang dayag na kay ba? Dayag na kay gyud ang pagpakita sa mga tao nga di na maginisakto dapat mahunong ni. So siguro mo na yan nakahatag niya og courage nga musulti gyud nga ayaw mo pag-inani pagkinabuhi. But I would like to believe nga gibuhat ni James nga pagbadlong or pagpahinumdom out of love. Okay. Sakto. That's right. Kay siyempre ikaw ba kuno kita ka sa mong church nga lantara na kayo nga ang pobre. Walay tarong nga tratar. Tapos yan dato okay gyapon kayo. James cannot afford to just sit there and watch it, you know. That's so right. He has to talk about it. That's right. Kay para nako while reading it, para ni James, ni Apostle James, importante kaayo ni siya nga issue nga makorek yun ni siya. So para siguro sa tanan no na ato mga televiewers, I think it's about time, no. And I'd like to believe nga aduna gihapon ni siya kamatuoran nga nahitabo gihapon ni sa uban nga mga iglesia. Nahitabo no? Mo nang I'd like to kanibang advice sa ato ang mga brothers and sisters labi na sad sa ato ang tulo.
Of No? course. Of course. Kani We need this. lesson kayo ni sa ato ang usahay dili nato malikayan nga kung aduna gyoy mga tawo nga musud sa atong iglesia, as you have said, kani gidepict nga naa sa church service. No, dili nato usahay malikayan nga kita murag murabag mo tenta og hatag og Dungog, respeto. I think siguro kanang maayo siguro ni wala man siguro dautan kung muhatag tag pagtagad, pero The motive. tanan Tanan. Tanan. Equal. equal, Equal. no? Equal. Kung unsa ka maayo mo tagad, mo abi-abi sa mga kanang respetado nga mga tao, Inatupod. ingadto pod siguro ang atong pagtagad sad sa ato ang mga Amen. brothers and sisters. O unsay gilingkuran sa katong mga kunoy prominent people, dapat mo sa lingkuran ang atong mga ubos-ubos at siguro nga klase or dili kayo dato, sakto-sakto lang kay ang nakapait gud aning gi-describe ni James. Nindot kay mga lingkuranan ang mga fortunate nga mga tao, wealthy, ang katuning tao mga pobre, Nilastilan. diyan na nasahog okay ra or barog lang din na. So, sakto to imong ingon kuyasan nga dapat equal ilang treatment. Unsa gilingkuran aning tawhana, unsa ang pagtagad equal sa pagtagad aning tawhana. Yes. Kabaw ka kay para nako no ang ato ang mga kung kani atong i-practice mga igsoon, kung ato ning i-practice ung unsay ato nakatunan ni James, kabaw ka unsa ang impact ani sa ato ang mga brothers and sisters nga maski sila aduna sila yung mga siguro ato na lang ibutang nga na sila insecurities ba nga sa ilahang siguro tungod sa ilang kapobrehon, sa kawadon, no? Pero kung muhatag ta nila og maayong pagtagad sama sa pagtagad nato sa ato ang mga higala, lahi ni siya impact sa ilahang kaugalingon. Unya siguro ma-imagine ako nga maayo kaayo ang Sabbath service para nila murag muuli sila nga fulfilled kayo sila, no? Malipayon Okay, malipayon. And they'll see. Makaingon sila nga ninduta diyan no. Daghan itag mga kanang mga amigo, mahigala nga mga tao ani nga simbahan, no? That's right. They'll see Jesus in you. Nga para po siya reach sa uban, ikaw po nagbuhat anak waka nagpakabana kung bulingit man na siya og naong or ang hamos kay Correct. paninos sinina. Okay. Now, let's move on. Let's go to Monday lesson. It's entitled Class Struggle. Gusto ko nga ato ning basahon ang James 2, Kuya Jed. James 2, verse 5 and 6. 5 and 6. Yes. Okay. Verse 5. Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? Okay. You see, murag ano ra gihapon no, connected gihapon sa ato ang gibasa. Mangutana ko, Kuya Dan, unsa man di ay issue presented here in the church among the rich and the poor? Actually kaning Monday is closely tied sa Sunday. Correct. Nga wala ba mo kabalo gipangutanas lang James? Wala ba mo kabalo nga kanang inyong tagaag-tagad nga mga dato mao na sila kasagara ang nagabalhog ninyo sa prisuhan sa way ko kaluoy. Kasuhan mo ug unsa ba? Whereas kaning mga pobre nga inyong gipasagdan, kaning pobre nga wala ninyo tagda sa simbahan, mo ni ang mga tawhana nga sumusunod, heirs of the kingdom which promised to those who love Him. So gipauntanas lang James, murag gi-challenge sila ba nga nganong ingana mong tinagdan. Muna kung lauson to basa sa 7. Okay. Sige, please. Atong lauson. Okay. Do they not blaspheme the fair name by which you have been called? Referring to the favoritism shown by people sa mga dato. Okay. Kaysa ang pobre nga gipasagdan lang. Pero
Usa magunahon ta ba nga kung kanang dato mo'y mahilig kay mang discriminate. Okay ha? Naapoy atong laro na. Okay. Naapoy tendency ba ya bisan sa lower class nga mo discriminate pud sila. How, Sir Dan? Mingon lang nga di ta makighalubilo ana nila kay mga dato man na. Dira ta kay dato man ni. That is real. Yeah. Dili ba na yung sultan kita mismo, even the televiewers na nagsubaybay sa tuang mga Makarelate, programa, ana. Makarelate ana. Correct. So man si James kung mahitabo man gud na it creates Tribalism. division, no? Faction. Faction nga diri mga dato, diri dili dato, diri dato pero di kayo. Oo, professional. Oo. Kani mga Sipag na Sir unprofessional. Dan. Na rin mga gagmay mga storya-storya ba, labay-labay storya, hatod-hatod. Dito na mga dato kay mga bugiro kay na. Sabot mo dito, kana sila mga ngilad mo na bata sa kay makasasama na. So mag-create na ng faction na gid noon. Okay. So which is dako kay sa problema sa simbahan. Sa una mo gud atong hunduman nga they thought that when you are rich, when you have the wealth, the possession, you are blessed by God. Muna siya. Muna ginauna gyud nila. So kung pobre ka, wala ka gipananginan Di-curse sa ka, Ginoo, di-curse. kaya Ginoo galadot Gitunglo nimo. pa Gitunglo ka sa Ginoo. So mo na ilang tan-aw sa na, ano ito makigalubilo tani mga poor nga. Ano for example ba nga nga gipang kasab-an mis Ginoo mo nang pobre sila. Ano makigalubilo man ta. Mo sad no. No, James came up, stop that, di na mao. Okay. Luoy ba kay ang mga lower class sa una? Kay pananglitan. Nay higher class. Pananglitan gibully nilang lower class or nakasala sila ano to pagsulti. Ang nakaparat, ang nakapait kay ang mga lower class dili sila maka-file og case against sa mga higher class. Nga gi-amplify pa gyud ni sa Roman law. Nga matud pa sa Roman law. Sige, dato man ka. Sige, ikuha na. No? Ana or pobre man ka, di ka pwede ka file against ani kay dato ni. Og ang dato or ang higher class mo makasala sa pobre, wala ra kayo. Okay. Mas less siguro Less ang kanang kuan. ang usay tawagan na Penalty, penalty. Pero Sanction. kung ang pobre ang makasala, grave kayo ang penalty. oh yeah. Munay kuan sa Roman law sa una. Muna ba ganani sir sa tong kanang phrase, survival of the fittest. The strong shall live and the weak shall die. Mura ginana ilang kuan nga og weak ka, pobre ka, wala ka. So, mangutana ko ninyong duha mga kuya. Kung kato nga time mauni ang sitwasyon nila. And si James wa gyud sa ba nga nakontento nga mo hilom na lang. Iyag yung gi suwat o gi advise niya ang church, ang early church. Now, relevant ba gihapon ang kaning sitwasyon nila sa atong sitwasyon karon? Wala ba'y nausab sa between sa poor and sa rich? Perting relata. Perting relevant. Mo na ani siya nga leksyon mga kigsunan para natong tanan para ta makahinumdum ba mo na nga gingon sa Bible nga thy word have I hid in my heart that I might not sin against God. Kay kung mahindom ka kay nakay tay murag paduna ka murag mopakitag favoritism. Oops. Sa di ni mao. Tagad. Malayo ning tagad. Kay naa naman nimo ang pulong sa Ginoo. Sakto, no? It's a reminder. That's right. Now, let's go to Tuesday lesson. Tuesday lesson. It's entitled Loving Our Neighbors. Loving our neighbor. Naitulo ka buok verses dere nga gusto na ko atuang i-share sa atuang mga televiewers, no? I will read James 2 verses 8 to 9. Ikaw, Kuya Jed, you read Matthew 5 43 and 45. Okay. Kuya Dan, imo ang Leviticus 19, 17 and 18, no? Okay. Atong ihangyoon, atong invite ang atong mga televiewers sa pag-open sad sa inyong mga Bibles. I will read James 2, 8 to 9. Ingon diri, if you really keep the royal law found in Scripture,
love your neighbor as yourself, you are doing right. Verse 9, but if you show favoritism, Yun. you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Leviticus 19, kuya. Bugat, you know? You shall not hate your fellow countrymen in your heart. You may surely reprove your neighbor, but shall not incur sin because of him. You shall not take vengeance, nor bear any grudge, di ka magdumot, against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Wow. Now, Matthew Kuya Jed, 5:43 to 45. 45. You have heard that it was said, you shall love your neighbor, but I say to you, love your enemies. I'm sorry. You shall love your neighbor and hate your enemy. 44. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Isurag. It takes to be a superhuman. Paita, you know. Oh, Pasakwa, o pasakitan ka, atong tendency mo bawas mo na yun, no? Tiwasan ako. siya ito subasa. And pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Amen. So, No, ang Unsa may emphasize, crucial Biyasa. unsa may crucial message ani para natong tanan, ang Kuya Jed? ang emphasize niya mayo, no? We should love our neighbors. Mhm. Now, ato lang ning ikaruho, no? Ang neighbors, wala na nagpasabot nga kanang. Atong silingan. Posible, pwede, apre sila. Apoy po, Okay. no? Pero dili nga sila. Not as limited as diha lang. Magkag, Oo. tagalipata ko. Neighbors na ko, dihara. Okay. Di na neighbors ng taga-Pardo. No. Ah, Neighbors are those people around us. okay. No? Okay, so, ang gi-encourage ni Jesus Christ, kini sa kuang Matthew, is to love our neighbors as thyself. Mhm. And, napagyud sa 44, even to the extent to love our what? Enemies. Enemies. Those who persecute us. Muna yung pinaka-core kayo nga mga, sa tulo ka message, muna yung pinaka-unod kayo nga gidala nga message. We should love our neighbors as thyself. Napag as thyself ba? No? So, ako sang gi-analyze, Kuya San, sa kuha lang ni, I hope I'm right, no? Correct me if I'm wrong. Mhm. Gingon sa Ginoo nga, as thyself, kay naman there's a danger man gud nga, you will love someone more than yourself. Okay. More than yourself ba? And, na siya, kuha na siya, bati nga effect Mhm. sa imong relasyon. Nga naman, loving someone more than yourself, mura nag, moabot na ka sa point nga, murag possessive ka sa tao, Okay. kay more than yourself naman. Mhm. So, i-love sa nimo imong self, before, love po ka sa imong isika, ingon. Mhm. As thyself. Mhm. No? As thyself. So, meaning equal. No? O sa giyon sa pag-love imong self, love po nimo ang imong neighbor. That's right. That's Kay right. when That's you good. kay kung sa when you love yourself, wala siya nagpasabot nga kanang pagigugma sa self nga Selfie love. selfie love o nga it is a naglove kasi mong self kay kanabang tungod anak ka sa Ginoo, Mm. you are God's possession. That's why you have to take care of yourself. Mhm. You have to mag-develop kasi mong kagalingon because you know that you are God's son. Okay. Kung yun sa nung paghigugma sa mong kagalingon, Mhm. yun sa nung pagrespeto yung mong kagalingon, mo pwede mong ipakita sa ubang tao. That's Na, right. na ko'y nalista din, no? Mga 5 ka points ng mga how to love our neighbors. No? Sige daw, siguro, Kuya Jen. siguro, taas pa siya. Ato gining listahon tanan siguro. Taas gini, pero nalay 5 nga kuan gyud sa tong leksyon. No? Loving our neighbors is when we, number 1, pity and help the sinner. Pity. Pity and help the sinner. Sinner. Ato silang kaluyan. No? Uy, kaluyan ni tawana. Wala ba ni ka na ni Ginisus? Ato ning
ato ning pahibaw unsa si Ginoong Hesus, no? Instead of condemning the Oh, sinners. kana dilita na. Bati na siya. Ayun na siya tagi ka nang ayun nagwali-wali. Di na mao, no? Kaduha, when we are not to neglect them. Dapat sa mga needy at hagang atong pagtagad. No? Like sa imong sa tong conversation kun ganiya Kuya San nga during like December, no? A time mo na siya sa paghinatagay. So instead nga kita mo'y mangrana ta, kita mo'y Tagaan. kita'y Muhatag. maghatag, no? It's a very good act. Number 3, when we shall not pass on the other side, like giyon sa gihimo sa katong kuan, priest o Levite, naa diri ang katong nabunog nga ka-berks nila. Kuha man to, kapriya man to nila og kanang kuan Jews mo Hudiyo gyapon to, pod. Hudiyo mo pod to. Pwede sa nato isulti nga kauban to nila sa church. Oh, kauban to nila sa church. Nya, hello, di ko na no? So, not walking on the other side, muna siya katulo, ikaupat, we should not keep for those who most need our help. Yeah. Kasi na kinahanglan sa tuang help, ato gis lang tabangan. Kaya nungdom ko sa mong story, Kuya Dan, na Adventista, Kuya San, silingan niya, usa ka mag-uuma, no? Nga kini bitawng humay, di ba dapat man ang ibuwad? Ibuwad mo na sa kato imong ingon, buwad sa karsada. Karon kay one Saturday morning, ang usa ka Adventista gawa sa siyang balay, unya agi sa dito sa iyang silingan. Karon kay padulong man ulan. So dapat hipuso ng mga katong mga iyang giani. Nagpatabang siya sa ingon nga nagpatabang siya sa Adventist, Brad, pwede ko patabang nimo Brad kay kanang nag-ulan, kay mabasa niya akong giani. Kabaw ka sa tubag. Adi ko Brad kay adlaw papahulay ron sa baddo ron. It is lawful, mo na atong gi-discuss, it is lawful to do good on Sabbath. Pero wa siya love sa iyang neighbors. So matod pa ni Sir Dan, katong tawhana, kapila na to Bible study, lisod kaayo siya patuon tungod sa iyang experience nga walay pakigugma sa iyang isig kaingon. Na last, kalima, when we see them in trouble because of sin, we shall never say, this doesn't concern me. Bahala na siya diha. No, dili na mo nga attitude how we love our neighbors. Dapat naaning lima. No? Okay. Distress That's a very po. good point. Selfless type of love, you know. Yes. Mao ginang sentro sa lesson or sa Okay. sinuwat ni Apostle James, no? Sakto. Let's go to Wednesday lesson. Wednesday. Wednesday lesson is entitled The Whole Law. Now, my question, before nato ni siya itakol kaning Wednesday lesson, asa atong gidiscuss kaniya off-cam, no, nga ganahan ko nga tagaan nato ni siya o gamayng importansya ang ato ang Wednesday lesson kay for the benefit sa ato ang mga televiewers. My first question is, why is obedience becomes meaningless if it's done from a sense of obligation rather than from love for God and others? Now, unsa may lesson nga ma-learn nato from Wednesday that is very essential to our Christian living, mga kuya? Atong hunduman that when Jesus was katubang yang gitubag ang katong nangutana niya about sa law. Ayang tubag yun is that we should love the Lord your God, the Lord our God with all your heart, soul and mind. Okay. Unya, likewise, you should also love your neighbor as you love yourself. Makita to na sa Matthew 22, 37 and 39. The underlying law, the underlying principle is not obligation, but it's love. Alright. The principle behind nganong we keep His commandments. Mutabang ta because of love. Ni extend ta og nyatot na bisita tag mga masakiton Okay. tungod kay nagpakita tag care og gugma. Ni bisita ta og namatyan kay nagpakita ta og suporta sa pamilya
o dili kay tungod kay Napugos ta. or obligasyon nga stilan. Elder bagay ko man mo adto jud ko dito kay ako ganing trabaho. And once if it's out of obligation, Bugat. 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 Muro. Kana ba murag isud kaayo kanang kinahanglan pugsunon. No. Now, Okay. gusto ko nga imo sang ato sang basahon ang James 2 James 2. 10-11 Kuya Jed Okay. before ka mo discuss sa ato ang Okay. Wednesday lesson. James 2, Verses 10 to 11. verses 10 and 11. For whoever shall keep the whole law Mhm. and yet stumble in one point, he is guilty of all. 11. For he who said, do not commit adultery, Mhm. also said, do not murder. Now, if you do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. No? Brother San, no? Nakoy gamay nga props. No? Nakoy gamay nga gagi. Mo ni Basin na akong- hibo ang mga televiewers unsa ning sagbot diri. No? So, akong i-describe, this is a very simple wala Illustration. illustration, wala siya magic, simple illustration, but nani siya dako kayo nga kahulugan. Okay. No? So, guniti ang kuan, Ako dire. diya ka, Ah. nga ikaw, So, may role ni? gunting, no? Siguro atong i-explain ko yan. Unsa man eh? Oh, kini siya, ato imagine na this is the law of God, the law of Okay. freedom, no? The So, law of ang law, freedom. Okay. naman gina siya, first commandment, second commandment, oh. Imagine nato nga this is the law, no? Unsa may buot pasabot ni James, aning, then, whoever shall keep the whole law, and yet stumble in one point, he is guilty of all, no? Meaning, nalapas ni mong tanan, Sa O- usa lang. sa usa lang, no? Nga wala Okay. nimo nasunod. Oh. And James calls this law as the law of liberty. Law of liberty. Law of Law of Freedom. liberty, Okay. the royal law. Okay. Mo may iyang yun na nga. Niyon dito sa kuan, do not commit adultery, do not murder. Mo may iyang gikuan diri. Okay. Nga ko, wa man ko nag-adultery pero nako nakapatay kog tao. Sama ra kuno na nga imong gilapas gyud ang tibuok nga balaod. So, kani this is the law. So this is the binding. For example, I am man, you are God. Okay. Mo ni ang binding agreement na to. Okay. No? Binding agreement. Now, you once na kay ma-broke the nga law, okay, Okay. sa usala ka buok. Akong break Kani siya before nato ni siya putlon, kani nag-illustrate ni siya no, kaning atong gihimo karon nga unsa ka serious ang Ginoo sa iyahang balaod. Sakto, no? Na? Kay aron atog yung masabtan mga igsuon sa kani nga illustration nga ang Ginoo is very kanang serious when he said that you keep my law. Oh. If you love me, Keep my law. Keep my law. Napagay i-add, no? Tanawa. Buhi, Kuya San, buhi sa. Nabi nag-connect namang duha? wala na Wala no. Pero guniti. Nani nag-connect, di ba? And the law, matod pa sa ato na nakatunan tumiyagi, gihatag ang law, gipakita ang law para mapakita sa Ginoo ang iyang batasan. Okay. Which is Iyang what? character. Iyang character. Alright. Which is love. Alright. Ang law ang law nag imply or nagpasabot nga love ang iyang gusto nga may tabo may nga. tabo diri nato, no? Okay. And also it is the binding agreement. All right. Ha? Binding Okay. agreement na nato. Klaro na. No? That means ang Ginoo ganahan siya nga nagitay relasyon duha, natay connection, Okay. no? Sige. So matubag na ko ang imong pangutan na ganiha, kato bitaw ang obedience, ano to? Okay. Nga unsa to imong pangutan na Why is Sir? obedience become meaningless if it's done from a sense of obligation rather from love Oh, for gitubag God ni and dandan others? ganiya, no? Dapat when it comes to obedience, if you love God, mo follow gyud ang obedience. Okay, so atong i Break. break kuno hay kining gunting mo ni siya ang Sin. pag-break or sin or Sin. pag-break choice nimo nga nang mo break ka sa law. Okay. And anyway, bisan asa lang diya, usa lang ka buok Sir Dan. Isaiah describes sin as the one that separates us from God. So, So wala Separate na. connection. Pila imong ikat, usa ra ka buok, di ba? So wala na yung connection, no? Between
Kuya Sunny and me. Yeah. Or between God and us. What na connection? No? Okay. Na ako'y nahimo diri nga thought. When we break the law, we break God's heart. Okay. It is because ang law, di ba, mo may nagpakita siyang batasan. We break God's heart and we break our relationship with God. Okay. So ato pa, when you break the law, ang imong pagtanaw sa law, dili na sa ingon nga you're just breaking the law nga as the law per se. Oh, kaning do not, Oo. Do not at all. When you break the law, you will feel nga kanaganing hala, napasakitan akong Ginoo. Kana. It's now a relational That's thing. right. Muna ganahan sa Ginoo. Rather than just I keep the law kay may gisulti. I keep the Obligation. law kay mo ni siya. Oh. Obligasyon. Oh. Walay elemento sa gugma ba? Sakto. But God wants us to keep the commandments out of love. Okay. Dili nga, oo. Nakuyad, sakto kay si Kuya Dan, no? Nasa kuyad, God died for us with a broken heart because of our sin. Ang Ginoo dito, maka-endure ang Ginoo sa physical pain. Pero sa akong tanaw, ang namatyan ko sa Ginoo is the what? Broken-hearted siya. Kaya nga naman, ang tanang sala, iya manggi, ako tanan. Correct. That's good. Na- Wonderful. Muni wala masabti sa mga Pharisees o mga scribes. Ano man, do ka sa law para maluwas ko. No. Ang ganan sa Ginoo, relasyon sa ta. And then, ang law para nimo dili na burden. You're a burden. Ano man, unsay itong kasabutan, tungod kay love ko nimo, ikalipay nimo ang pagtuman sa tuang binding agreement. That's right. Amen. Amen. Now, Kuya Dan, let's go to Thursday lesson. And Okay. I hope na kay share sa to ang mga televiewers about our Thursday lesson is entitled Judged by the Law. I will read James 2 verses 12 and 13. No? Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Now, I would like you to read Romans 2, 12 to 13. Ikaw, Kuya Dan, please read 2 Corinthians 5, verse 10. Abi na ko na ko'y Romans. Romans 2, 12, Romans 2, 12, 13. 12 and 13. 12 and 13. For as many as have sinned without law will also perish without law. And as many as have sinned in the law will be judged by the law. 13. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Amen. 2 Corinthians 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Karon sa atong mga gibasa nga mga verses ba, what do these verses teach about judgment? Sa una na kong tanawan ng kanaganing judgment, ano ba, sa hall nila ba? Sa korte. First gina kong sulat na ng korte. Nanibaw itong balhibo. Mo ba? Murabag, there's a sense of justice gani nga inagatubang nimo, mubati ka nga, ikaw ko salaw eh. Ano ba? So, usually, when ang inabungat sa judgment, ang tao mahadlok. But, Tinuod yun na, no? oh, na kay fear ba? When we talk about judgment, siguro dili lang ako, siguro sa uban po na ikaw, ang uban na to. From the word judge. Yeah. Murag, Please continue, Kuya Dan. Oo. kailan? But here's the thing. Would you fear the judge if that judge is your friend? Ay, murag, akin ni. Murag, Okay. kuha ni, makasasako niya. Friend na ko ang judge, ang murag, luwas Okay, chance. na- Let's bring it closer. Okay. Mahadlok ba ka kung ang judge is your close friend? Dili na. Napagilain, mas dul pa gyud. Mahadlok ba ka if ang judge imong papa or imong
Nakibaw ka na gugma kay nimo. Samot. The point here is that ang judgment hadlok siya sa mga tong tao nga wala naka-form og relationship Ngadto sa Ginoo. Ginoo. Yeah. But to those who have formed a meaningful, loving relationship with God, judgment is a day nga ma-judge ka nga, Sonny, well done. So it's to your favor nga kanang nga judgment. Okay. Pero ngadto sa dautan ang gihimo, it's a thing that they should fear kay liman ka ng judgment day. Betaw. Dili na to ma-deny Kuya San, no, nga we will be judged according to the law. Alright. No? We will be judged, matod pa sa itong mga nabasa, we will be judged according to the law. Niya, according po sa atong nabuhat. Binuhatan. For good ba siya? For evil? Okay. For God ba or for Satan? Ito ang enemy. Now, muna siya nakahadlok. Muna ta, stila na no, warag judgment na niya. Dapat magminaayo ko. Correct. Di magyuta ka-reach ana. Ana kanindot kay unsa man ang Bible pod mismo, nisulti nga will be judged according to our deeds. Pero mismo ang Bible pod niingon pod nga naay Hesus nga mo'y mutabo nato, mo'y mukot nato sa iyang righteousness, no? Let us be clear on this one. We are saved by grace through faith. That's absolute, ha? Okay. Ephesians 2:8 and 9. Okay. We are saved by grace through faith. Asa man ang unsa ni keeping sa law ana nga part. Even if naluwas ta sa grasya pinaagi sa pagtuo, but in the last days ang atong binuhatan hukman diha sa standarte sa balaod. Ang Ginoo Sir Dan, kuan jud makiya nga jud walay laing bride yung ang Ginoo gyud. Pero tigit, Gibutang niya ang judgment para protection nato. Correct. Gigo no judgment, protection nato. Ngano man? Protection nato gikan sa mga false nga security. Correct. No? False nga That's right. safety. Okay. Kaya inani man atong tendency nga humans. Minta nga, giluwas na ko sa Ginoo. Okay na ko magpakasala. Total, luwas naman ko So sa mo na Ginoo. nang once saved always saved. Oo. Warag Na concept, no? ina nga concept nga warag okay. So okay na ding magpakasala bisag ang imuhang gipang buhat para sa kaaway, para sa yawa. Maluwas ka? No. Mo nang we are judged according to our deeds. Although we are saved by grace through faith, through faith. pero I-judge hukman, hukman gipunta sa atong binuhatan kung kinsa atong gipili kanunay. Oh, I see. So muna siya. Kay ngano, muna protection nato sa false security, muna purpose nga gihatag niya ang judgment. Kay og walay judgment, ay bisag kinsang tao makasuod dito giandam sa Ginoo sa langit. Bisag kinsang tao hana. So dapat na judgment para kinsa tong naay mga choice para sa Ginoo, mura toy maka naay tinuod na security diha kang Jesus. That's right. Amen. Amen. Now, I'd like to ask you this, no? Kanang unsa tong buhaton so that we will not become paranoid kay sumagod sa imong giingon ganiha nga pag we will talk about judgment mahadlok ta ba? Unsa tong angay buhaton aron dili ta ma-paranoid about the judgment. Unya mo give up na ta in despair. Yeah. But before you answer that, gusto lang nako i-share pod sa ato ang mga televiewers kuya no na we must always trust in the righteousness of Jesus. Nga kay sumagod sa imong gisulti nga kani manggong ma-falta into the false sense of security nga mo nang usahay. Luwas na ko. Yes. Luwas na ko. Okay na. Pero ingon diri, we must always trust in the righteousness of Jesus whose merits alone are our only hope in the judgment. No. What's your thought about our Thursday lesson nga atong i-impart kay? You know, we have very short time now. Ang judgment tuod
tanawon nimo kuyaw, di ba? May Okay. kuyawan ka. But again, going back, it is to the favor sa katong naagi relationship sa Ginoo. Okay. Okay? Unya, kanipod nga mercy nga ihatag sa Ginoo is para pud ni sa tanan nga muduol niya. Alright. If muduol ka niya, you will receive that mercy. Alright. Outside of God, there's ang polar kay Ginoo God. Gawas niya is death. In Him, life. Outside of Christ, there's condemnation. But in Christ, there is salvation. Salvation. It's very polar. Choose between the two. Okay. Dili pwede nga diri kos usa ka away o sa diri sa Sa tiil to sa dito. Ginoo. Okay. So judgment will help clear that up. Alright. Kung asa jud ka nakabutang. Nasa ko i-add about judgment, no? It is often said that we will not only be judged on what we have done, but also on what we have not done. Sin of omission. Sin of omission. Sin of- done, oh. no? So, Sin of buhata. dili po na nagpasabot nga, ay, di ko nakabuhat, dapat magbuhat ko bisang unsa, tanan, more. No. Kay maabot naman ka sa frustration na Okay. self-defeat. Uh-huh. Unsa ray giingon sa Ginoo, no? Sa James 2:13. Okay. Ako basahon? Oh, okay. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. The mercy and the Yes, judgment that God gives to a believer Okay. depends on the mercy a believer gives to others. Amen. Stilan. Kung unsay sukod sa kaluoy Oh. ang ipakita sa uban, Mm. mao po na ang sukod nga ipakita sa Sa Ginoo Ginoo. nimo. Oh. Lima ka na. Muna sa Wow. ang simple kay sa thought pero murag lisod sa murag hamiring kay sa no. Og- Relational. og mabisaya baka kunin ako kuya Dan, no. Ang kaluoy diha sa paghukom nga ihatag sa Ginoo sa usa ka magtotoo nagdepende sa kaluoy nga iyang gihatag ngadto sa iyang isig-kahinon. Wow. Grabe, Very no? wonderful. Wonderful. So og pananglitan kita naabot ta sa point nga di ta manggiloyon, dapat di ay turn your eyes upon Jesus Amen. para masunod na to ang iyang pagkamanggiloyon. Yeah. You know, guys, we are short of time again. And wonderful kayo atong discussion today. Well, I'd like to share with you the 3 things I learned from this week's discussion. Una, true love involves a substantial amount of risk and calls us to tear down barriers that separate us as people, both outside and especially inside the church. Ang ikaduha na akong nakatunan, the balance between judgment and mercy is best revealed when the concept of love and the law is understood. Ang ikatulo, Christ has called us to be His ambassadors, revealing in our lives His love and mercy to the world. Let's pray with Brother Dan. Kamputa. Among Ginoo nga ikaw sa mga langit. Nagpasalamat kami Ginoo sa mga pahinumdum karon diha sa sinulat ni James. Amen. Hinaut ang Ginoo nga kining mga butanga nga mo nahisgutan. Pagpakita og kaluoy sa mga isig kaingon. Pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Amen. Pagpakita og fairness sa tanan regardless of unsa ilang estado sa kinabuhi, kung unsa man ang ilang educational attainment. Amen. Hinaut-o Dios nga ang imong batasan mo'y among masunod, Amen. nga maging Christ-like kami sa among pakigsandurot sa among isig kaingon. Yes, Lord. Kini o Dios mabuhat lamang namo diha sa imong kusog, diha sa imong grasya, diha sa pagiya sa balang espiritu. Amen. Ug hinaut ta Ginoo nga ang imong presensya maguban kanunay kanamo kining tanan among gihangyo diha lamang sa makagahom nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thanks for watching, friends. Hope to see you again next time for another presentation of the lesson preview. And you know, we love to hear from you.
If you have any questions, comments, and suggestions about this episode, please let us know. And email us at hopechannelvisayas@gmail.com or visit our webpage. And please like us on Facebook at Hope Channel Visayas. This has been your brother in Christ, Sunny Puliescas. In behalf of the Hope Channel 25 Cebu crew and staff, we are saying, be safe, be blessed, and be kind to one another.